Gabi ng Noche Buena. Akala ko isang mainit na yakap ang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Pero sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Nadatnan ko ang asawa kong si Luz Biminda, mag-isang humihikbi sa balkonahe. Habang sa loob ng sala, ang anak kong si Steven at ang kanyang mga biyenan ay nagtatawanan, nagkakantahan, nagtatagay ng mamahaling alak. Natila sila na ang bagong may-ari ng aking bahay. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Sa halip, tahimik akong umatras sa dilim at tinawagan ang aking abogado. Sa loob lang ng isang gabi, binura ko ang pangalan ng aking anak sa lahat ng aking pamana. Ipinag-utos ko rin na palitan ang bawat kandado ng aming pintuan. Lahat, walang itinira. Eksaktong alas 6 ng umaga, habang ang lahat ay mahimbing pang natutulog, 4 na sasakyan ng pulis ang pumarada sa tapat ng aming gate. Pinanood ko silang palayasin na nakapajama lang, bitbit ang kanilang mga maleta habang hinihiya sa harap ng mga kapitbahay. Tapos na ang kanilang maliligayang araw sa bahay na pinagpaguran ko. Bago ko ikuwento sa inyo kung paano ko binuo ang planong ito at kung bakit ko nagawang itaboy ang sarili kong dugo at laman, maaari nyo bang i-comment kung saang bahagi kayo ng Pilipinas o saang bansa kayo nakikinig ngayon? Gusto ko lang malaman kung nasaan ang aking mga kababayan. Ang pangalan ko ay Manuel Bautista. 62 taong gulang na ako. Sa edad kong ito, dapat sana ay nagpapahinga na ako. Ninanamnam ang bunga ng aking mga pinagpaguran. Nagmamay-ari ako ng isang malaking korporasyon ng mga boutique hotel sa Palawan at Boracay. 6 na malalaking resort. Lahat ng iyon ay itinayo ko mula sa wala, literal na mula sa putik. Mula sa pawis, mula sa pangarap na walang kasiguruhan. 30 taon na ang nakakaraan. Noong sinabi kong magtatayo ako ng mamahaling hotel sa gitna ng kawalan, tinawanan ako ng marami. Sabi nila, baliw daw ako. Sabi nila, walang turistang pupunta doon. Pero hindi sila naniwala. Ako lang. At ang asawa kong si Luz Biminda ang naniwala. Ngayon, ang mga hotel na iyon ay kumikita na ng mahigit 2 bilyong piso taon-taon. 2 bilyon. Isang halaga na hindi ko man lang napanaginipan noong bata pa ako. Marami ang naiinggit sa akin. Marami ang nagsasabi na napakaswerte ko raw. Pero iilan lang ang nakakaalam ng totoong presyo ng tagumpay ko. Iilan lang ang nakakaalam kung ilang gabi kaming hindi natulog para lang mabuo ang imperyong ito. Ang asawa ko, si Luz, ay 58 taon na. Ikinasal kami noong ako ay wala pang kahit na ano. Noong panahong iyon, ang tanging yaman ko lang ay ang aking desididong loob at ang kanyang suporta. Sa aming mga unang hotel, si Luz ang lahat. Siya ang naglilinis ng mga kwarto kapag wala kaming tauhan. Siya ang naglalaba ng mga kumot hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay. Siya ang nasa reception desk hanggang hating gabi, nakangiti sa bawat bisita kahit na pagod na siya. Si Luz Biminda, ang pundasyon ng lahat ng ito. Kung wala siya, walang Manuel Bautista na tinitingala ngayon. Mayroon kaming isang anak, isang lalaki, si Steven. Siya ang aming kaisa-isang anak, ang aming prinsipe. 32 taon na siya ngayon, isang arkitekto. O, sige, sabihin na nating may hawak siyang diploma ng arkitektura. Pero sa totoong buhay, hindi ko nakitang nagtrabaho ang batang iyon ng seryoso. Laging may reklamo. Mahirap daw ang merkado. Masyado raw mareklamo ang mga kliyente. Mahina raw ang ekonomiya ng Pilipinas. Palaging may dahilan. Palaging may palusot. At 4 na taon na ang nakakaraan, pinakasalan niya si Amanda. Isang babaeng maganda, edukada, at galing sa isang pamilyang kilala sa Makati. Sinasabi nilang galing sila sa old money. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko lang ay isang pamilyang mahilig sa luho pero ayaw namang magtrabaho. Mula noong ikasal sila, nagbago ang lahat. Pakiramdam ko, unti-unting kinuha si Steven mula sa amin. Bihira na siyang bumisita, bihira na siyang tumawag. Palaging si Amanda ang inuuna niya, palaging ang pamilya ni Amanda ang kailangang asikasuhin. Ang buhay nila sa BGC, doon sa Taguig, ay tila wala ng puwang para sa amin na taga-probinsya. Sinasabi ni Steven sa akin, "Tay, intindihin niyo naman ako. Kailangan ni Amanda na malapit sa pamilya niya dahil nandoon ang mga oportunidad.
Pero tinatanong ko siya, anong oportunidad? 6 na buwan na siyang walang proyekto. Sinasabi niya, naghahanap daw siya. Nagbubuo daw siya ng network. Puro salita, puro pangako. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, ako naman itong si Manuel, ang amang nagpapadala ng pera buwan-buwan. 50,000, 100,000, minsan ay higit pa. Ang suportang iyon na dapat sana ay tulong lang, naging tanging kabuhayan na nila. Bakit? Dahil may standard si Amanda. Kailangan niya ng mamahaling kondo sa BGC. Kailangan niya ng kotseng galing Europa. Kailangan niya ng bakasyon sa ibang bansa taon-taon. At ang anak ko, si Steven, dahil sa kanyang kahinaan, hindi niya magawang tumanggi sa kanyang asawa. Hindi niya kayang sabihin na wala tayong pera para dyan. Tahimik lang na nagdurusa si Luz Viminda habang pinapanood ang aming anak na lumalayo. Ang aming mga apo, ang kambal na 2 taong gulang na, ay bihirang-bihira naming makita. Mas nakikita pa namin sila sa mga litrato sa Facebook at Instagram kaysa sa personal. At tuwing babanggitin ni Luz ang kanyang lungkot, si Steven ay laging may nakahandang sagot. Sinasabi niya, "Nay, huwag kang madrama. Busy lang kami. Bibisita kami kapag may oras na." Pero ang oras na iyon ay hindi dumating. Maliban na lang kung may kailangan sila. Kailangan ng pera para sa investment. Kailangan ng pautang para sa emergency sa ospital. O kaya ay hihingi ng advance sa kanyang mamanahin dahil mayroon daw siyang once-in-a-lifetime opportunity. At ako, dahil sa sobrang pagmamahal sa aking anak, palagi akong nagbibigay, kaisa-isang anak ko siya. Ang akala ko, tungkulin ng magulang na tulungan ang anak hanggang sa huli. Ngayon ko lang na-realize, mali pala ako. Ang pagbibigay ko ng labis, yun pala ang unti-unting pumatay sa pagkatao ni Steven. Ngayong taon, nagpasya akong mag-isang pumunta sa Europa. Gusto kong makita ang mga hotel doon. Gusto kong mag-isip tungkol sa pagpapalawak ng aking negosyo. Si Luz ay naiwan dito dahil marami siyang ginagawa sa kanyang charity foundation. Bago ako umalis, tinanong ako ni Luz, "Gaano ka katagal doon, Manuel?" Sabi ko, "Marahil ay 3 hanggang 4 na linggo. Gusto kong mapag-isa muna. Gusto kong hanapin ang direksyon ng aming hinaharap na tila ba nagiging malabo na." Umalis ako noong kalagitnaan ng Nobyembre. Noong unang 2 linggo, tila normal ang lahat. Nagpapadala si Luz ng mga mensahe araw-araw, mga balita tungkol sa bahay, tungkol sa mga resort, mga simpleng usapan na nagpapanatili ng aming koneksyon. Pero pagkatapos niyon, may nagbago. Ang mga mensahe ni Luz ay naging maikli na lang. Ang tono ng kanyang boses sa telepono ay naging malungkot. Tila ba may iniisip siya na ayaw niyang sabihin sa akin. Parang ang pakikipag-usap sa akin ay naging isang obligasyon na lang, hindi na kasiyahan. Tinanong ko siya, "Luz, okay ka lang ba?" Sabi niya, "Oo naman, bakit mo natanong?" Pero ramdam ko, bilang asawa niya sa loob ng 35 taon, alam ko kapag may itinatago ang aking asawa, malayo ang kanyang loob. Tila ba may mabigat na dalahin sa kanyang puso. Sabi niya, imahinasyon ko lang daw iyon, pagod lang daw siya. Pero ang kutob ko, ang kutob ng isang amang nagtatrabaho ng mahabang panahon, ay hindi nagkakamali. May mali, may seryosong nangyayari sa aking bahay. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong kinakabahan. Kaya naman, gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Hindi ako magsasabi sa kanila. Babalik ako ng maaga. Isang surpresa para sa Pasko. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang totoong nangyayari sa likod ng aking likuran. Dumating ako sa Maynila noong hapon ng Disyembre 23. 3 araw na mas maaga kaysa sa plano. Wala akong sinabihan kahit isang tao. Sumakay ako ng taxi mula sa airport papunta sa aming bahay. Isang malaking mansyon, sa isang eksklusibong subdivision na may tanawin ng dagat. Ang bahay na iyon ay itinayo ko para kay Luz, para sa kanyang kaginhawaan, para sa kanyang kaligayahan. Halos 8:00 na ng gabi nang makarating ako, ang buong bahay ay maliwanag. Punong-puno ng mga dekorasyong pamasko. Mula sa labas, makikita mo ang malaking Christmas tree sa bintana at may naririnig akong mga boses, tawanan, musika,
Tila ba may isang malaking handaan. Binayaran ko ang taxi driver. Kinuha ko ang aking maleta. Tahimik akong naglakad papunta sa pintuan. Hawak ko ang susi. Handa na akong sorpresahin si Luz. Handa na akong mayakap ang aking asawa pagkatapos ng mahabang panahon. Pero bago ko pa man maipasok ang susi, may narinig akong mga boses na pamilyar sa akin. Boses ni Steven? Anong ginagawa ni Steven dito? Akala ko ba ay nasa BGC sila? Dapat ay kasama nila ang pamilya ni Amanda. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Iniwan ko ang aking maleta sa gilid at dahan-dahang naglakad papunta sa sala at ang nakita ko ay parang isang kutsilyong sumaksak sa aking puso. Ang sala namin ay punong-puno ng tao. Si Steven, si Amanda, ang mga magulang ni Amanda. Lahat sila ay nandoon. Nagtatawanan sila. Nagtatagay ng mamahaling alak mula sa aking koleksyon. Kumakain sila sa aking lamesa, na tila ba sila na ang may-ari ng bahay na iyon. At doon, sa balkonahe, sa kabila ng glass door, nakita ko si Luz. Nakaupo siya doon mag-isa. May hawak na baso ng alak, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Walang tumitingin sa kanya. Walang nakakapansin sa kanyang sakit. Masyado silang abala sa pagsasaya sa bahay na itinayo ko gamit ang perang pinaghirapan ko. Habang binabaliwala ang babaeng nagbigay ng lahat para sa pamilyang ito. Doon ko naintindihan, doon ko napagtanto ang pagkakamali ko. Ang aking imperyo ay sinasakop na ng mga taong walang ibang alam gawin kundi ang kumuha hanggang sa wala nang matira. Pero hindi nila kilala kung sino si Manuel Bautista. Hindi nila alam na ang taong nagtayo ng lahat ng ito mula sa wala ay kayang-kaya ring bawiin ang lahat sa isang iglap lang. Ang aking anak. Ang aking kaisa-isang anak na si Steven ay naligaw na ng landas. At ang landas na iyon ay hindi maganda. Ngayong gabi, ang gabi ng aking pagbabalik, ang magiging simula ng katapusan ng kanilang maliligayang araw. Dahil ang hustisya, kapag ginawa ng tahimik at matalino, ay mas masakit pa sa anumang galit. Dito ko sisimulan ang aking pagbawi. Hindi lang para sa aking ari-arian, kundi para sa dangal ng asawa ko. Para kay Luz Viminda, para sa aming dalawa. Ang gabi sa aming mansyon sa Forbes Park ay madalas na tahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay tila may dalang kakaibang bigat. Ako si Manuel, sa edad na 70. Akala ko ay wala nang anumang sikreto ang hindi ko pa natutuklasan sa loob ng sarili kong tahanan. Ngunit nagkamali ako. Isang gabi, habang dahan-dahan akong naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa kusina para uminom ng tubig, napatigil ako. May naririnig akong mga boses. Mahihina, pabulong. Nagmumula ito sa loob ng silid-aklatan ng aking anak na si Ricardo. Doon, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, namataan ko ang anino ng aking sariling anak. Kasama niya ang kanyang biyenan, si Don Roberto. Ang kanilang mga boses ay puno ng kasakiman. Hindi ko alam kung bakit, pero ang aking mga paa ay tila napako sa sahig. Pinili kong manatili sa dilim. Pinili kong makinig. Narinig ko ang boses ni Ricardo. Ang boses ng kaisa-isa kong anak na lalaki na itinuring kong aking dangal. Kailangan na nating makuha ang pirma ni Ina, ang sabi ni Ricardo. Ang kanyang tono ay malamig, walang bakas ng pagmamahal. Habang abala pa si Ama sa kanyang mga gamot at pagpapahinga, dapat ay maibigay na sa atin ni Luz ang titulo ng mansyon. Naramdaman ko ang biglang pagkirot sa aking dibdib. Hindi ito ang sakit ng katandaan. Ito ay ang sakit ng pagtataksil. Ang mansyong ito, ang aming tahanan. Ito ay hindi lamang basta bahay. Ito ay bunga ng 40 taon naming pagsisikap ni Luz. Ayon sa huling pagtatasa, ang halaga nito ay umaabot na sa 1.5 bilyong piso, 1 bilyon at 500 milyong piso. Napakalaking halaga, isang halagang kayang bumulag sa katapatan ng kahit na sinong tao, maging ng sarili mong dugo. Tumawa ng mahina si Don Roberto. Ang tawang iyon ay parang kalansing ng mga barya sa gitna ng libingan. Madali lang yan, Ricardo, sabi ni Don Roberto.
Ang iyong ina ay malambot ang puso. Sabihin mo sa kanya na kailangan ng pondo para sa pagpapalawak ng inyong negosyo. Sabihin mo na para ito sa kinabukasan ng iyong mga anak. Kapag nakuha na natin ang mansyon, susunod na natin kukunin ang kontrol sa mga resort ninyo sa Palawan at Boracay. Ang mga resort, ang mga pamanang ipinundar ko para sa bawat apo ko. Narinig ko kung paano nila pinag-usapan ang aking unti-unting panghihina. Sabi nila, matanda na raw ako. Sabi nila, ulyanin na raw ako. Sabi nila, hindi ko na kayang hawakan ang timon ng aming pamilya. Sila ay nagpaplano, isang malupit na plano. Gagamitin nila ang pagmamahal ni Luz para manipulahin siya. Alam nila na gagawin ni Luz ang lahat para sa aming anak. Gagawin nila ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Gusto nilang turingan akong parang isang rebulto sa loob ng sarili kong bahay. Isang taong walang boses. Isang taong wala ng halaga. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Gusto kong pumasok sa loob. Gusto kong isigaw sa kanila ang lahat ng aking galit. Gusto kong ipaalala kay Ricardo kung paano ko siya binuhat noong siya ay bata pa. Kung paano ko siya tinuruan na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim, ng dahan-dahan. Alam ko ang laro nila. Ito ay isang laro ng panlilinlang. Ang aking anak, ang aking sariling dugo, ay handang itapon ang lahat ng aming pinagsamahan para lamang sa pera, 1 bilyon at 500 milyong piso. Iyon pala ang katumbas ng aking buhay sa kanilang mga mata. Huwag kang mag-alala, Papa, narinig kong muli ang boses ni Ricardo. Kapag kontrolado na natin ang lahat, ililipat natin sila sa isang mas maliit na bahay, doon sa malayo sa ingay ng lungsod. Mas makakabuti iyon para sa kalusugan nila. Napakasakit pakinggan. Ang tinutukoy nilang mas maliit na bahay ay paraan lamang para itago kami. Para ilayo kami sa lahat ng aming pinaghirapan. Para tanging sila na lamang ang maghari sa lahat ng aking naipundar. Nanatili ako sa sulok ng dilim. Pinagmamasdan ko ang kanilang mga anino na tila mga buwayang nag-aabang ng biktima. Ang aking puso ay bumibigat, ngunit ang aking isipan ay nagsisimulang lumiwanag. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na ang aking asawa, si Luz, ay umiyak dahil sa kanilang kasakiman. Si Luz ay tapat. Si Luz ay mapagmahal. Hindi siya dapat maging biktima ng kanyang sariling anak. Naalala ko ang mga araw noong nagsisimula pa lamang kami, noong wala pa kaming kahit isang kusing sa bulsa. Noong ang tanging yaman namin ay ang aming pangarap at pagmamahalan. Ngayong narito na kami sa itaas, ang yaman palang ito ang sisira sa aming pamilya. Kailangan kong kumilos, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Dahan-dahan akong umatras. Iniwan ko ang pasilyo nang hindi nila napapansin. Bawat hakbang ko ay tila may kasamang panunumpa. Hindi ako ang matandang ulyanin na iniisip nila. Ako pa rin si Manuel, ang lalaking nagtayo ng imperyong ito mula sa wala. Babalik ako sa aking silid. Tatabi ako sa aking asawa at hahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Bukas ay ibang araw na. Ang aming mansyon na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong piso ay mananatiling amin. Ang mga resort na bunga ng aking pawis ay hindi mapupunta sa mga kamay na hindi marunong magpahalaga sa pagod. Ang kanilang plano, ang kanilang masamang balak sa dilim, ay doon na lamang mananatili. Sa dilim. Dahil hanggat may hininga pa ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan sa loob ng aking sariling tahanan. Ito ang aking panata, para kay Luz, para sa aming dangal. Habang nakahiga ako sa dilim, narinig ko ang pintig ng aking puso. Matatag pa rin ito, malakas pa rin ito. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Matulog muna kayo ng mahimbing, aking anak at Don Roberto. Dahil sa pagsikat ng araw, malalaman ninyo na ang matandang Manuel ay hindi pa handang sumuko. Hindi pa. Hindi pa. Nakatayo ako sa likod ni Luz. Dahan-dahan, maingat. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Naramdaman ko ang biglang pagtalon ng kanyang puso, ang takot sa kanyang mga mata noong una siyang lumingon. Pero nang makita niya na ako talaga ang kanyang asawa, ang takot na iyon ay napalitan ng isang emosyong hindi ko malilimutan. Isang halo ng gulat,
ginhawa, at matinding sakit. Manuel? Bulong niya. Halos hindi lumabas ang kanyang boses. Manuel, ikaw ba talaga iyan? Hindi ako nagsalita. Inilagay ko ang aking daliri sa aking mga labi. Senyas na huwag siyang gagawa ng ingay. Ayokong malaman ng mga nasa loob na narito ako. Ayokong malaman ng sarili kong anak at ng kanyang mga kasabwat na ang biktima nila ay may tagapagtanggol na. Umalis tayo rito, mahina kong sabi. Ngayon din, sumama ka sa akin. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon na dati ay napakalakas, ngayon ay nanginginig, malamig. Tila ba nawalan ng buhay. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nag-atubili. Sumunod siya sa akin. Dahan-dahan kaming bumaba sa gilid ng balkonahe. Dumaan sa garden kung saan madilim. Iniwasan namin ang liwanag ng mga bintana ng sala. Naririnig pa rin namin ang malakas na tawanan ni Steven at Amanda sa loob. Naririnig namin ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Nagdiriwang sila habang ang asawa ko ay parang isang bilanggo sa sarili naming bahay. Pagdating sa kalsada, sumakay kami sa aking sasakyan. Mabilis kaming lumayo. Palayo sa mansyong iyon na puno ng kataksilan. Palayo sa isang gabi ng Pasko na naging isang bangungot. Dinala ko siya sa isa sa aking mga hotel sa lungsod. Ang pinakamataas na uri ng hotel doon sa Presidential Suite. Isang lugar na ligtas. Isang lugar kung saan walang makakaistorbo sa amin pagkapasok namin sa kwarto. Doon na bumigay si Luz. Napaupo siya sa sofa at humagulgol. Iyon ay isang iyak na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Masakit. Napakasakit pakinggan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinayaan ko siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Matapos ang mahabang sandali, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula, namamaga, at doon niya sinimulang ikwento ang lahat ng nangyari habang wala ako sa bansa. Manuel, hindi mo alam kung gaano kahirap, panimula niya. Akala ko ay kilala ko ang anak natin. Akala ko ay mabuti si Steven. Huminga siya ng malalim. Noong umalis ka, agad silang lumipat dito. Si Steven, si Amanda, at ang mga magulang nito. Sabi nila, gusto lang nilang makasama ako para sa Pasko. Pero hindi iyon ang totoo. Hindi iyon ang pakay nila. Sinabi ni Luz na sa unang linggo pa lang, nagsimula na ang pressure, ang panggigipit. Palagi silang nakapaligid sa kanya. Hindi siya hinahayaang mapag-isa. Araw-araw, Manuel. Paulit-ulit nilang sinasabi na ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa akin. Sabi ni Amanda, Nay, matanda na kayo. Hindi nyo na kaya ang ganitong kalaking bahay. Isang pabigat lang ito sa inyo. Dapat ay lumipat na kayo sa isang maliit na kondo sa Makati, mas malapit sa amin. Mas madali naming kayong mababantayan. Humarap sa akin si Luz, puno ng pait ang boses. Bantayan? Hindi nila ako gustong bantayan. Gusto nilang kontrolin ako. Gusto nilang kunin ang titulo ng bahay. Sabi ni Steven, Nay, pirmahan mo na itong mga papel. Para ito sa proteksyon mo. Para kung sakaling mawala si Papa, hindi tayo magkaproblema sa buwis. Trust me, Nay. Ako ang anak mo. Hindi kita lolokohin. Trust me. Magtiwala ka sa akin, ang mga salitang iyon, na dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan, ay naging isang sandata para saktan ang sariling ina. Ikinuwento ni Luz kung paano siya isolate ng pamilya ni Amanda, kung paano siya pinaparamdam na wala na siyang silbi, na tila ba siya ay isang pabigat na lang, tuwing tatanggi siya, tuwing sasabihin niyang hihintayin ka muna niyang bumalik. Nagbabago ang tono nila. Nagagalit si Steven, Manuel, bulong ni Luz habang nanginginig ang boses. Sinasabi niya na wala raw akong tiwala sa kanya. Sinasabi niya na makasarili raw ako dahil ayaw kong ibigay ang bahay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang sarili kong anak, pinaramdam sa akin na ako ay isang masamang lola, isang masamang ina. Ina. Ang salitang iyan ay dapat puno ng paggalang, pero kay Steven, naging isang kasangkapan na lang ito para sa pera. Sabi pa ni Luz, noong huling mga araw bago ako dumating, naging mas agresibo sila. Ang tatay ni Amanda ay direktang kinausap siya. Sabi nito, Luz, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na ito. Alam ni Manuel ang tungkol dito.
Sinabihan niya kami bago siya umalis na ayusin na ang lahat. Nagsinungaling sila. Ginamit nila ang pangalan ko para takutin ang asawa ko. Pinaramdam nila sa kanya na wala siyang kakampi, na kahit ako ay tinalikuran na siya. Kaya ba ako umiiyak doon sa balkonahe? Tanong ko sa kanya. Tumango siya. Kanina, bago ka dumating. Pinilit nila akong humarap sa kanila. Sabi nila, kung hindi ko papipirmahan ang transfer ng titulo ngayong gabi, hindi na nila ako papayagang makita ang mga apo ko. Hindi na nila dadalhin ang kambal dito kahit kailan. Ang mga apo. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang lola. Ginamit nila ang mga bata bilang hostage para makuha ang 1.5 bilyong pisong mansyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Manuel, sabi ni Luz habang muling umaagos ang luha. Gusto kong tumawag sa iyo, pero sabi ni Steven, busy ka raw sa Europa at huwag kitang istorbo, sabi niya. Magagalit ka raw kapag nalaman mong nagrereklamo ako. Pakiramdam ko ay mag-isa lang ako sa mundo. Mag-isa. Ang sakit isipin na ang asawa ko ay nagdusa ng ganito sa loob ng sarili naming bahay, sa gitna ng maraming tao. Pero pakiramdam niya ay wala siyang kasama. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Luz, makinig ka sa akin. Hindi ka na mag-isa. Nandito na ako. At hinding-hindi ko papayagan na saktan ka pa nila uli. Hinding-hindi. Ang galit na nararamdaman ko sa mga sandaling iyon ay mas matindi kaysa sa kahit anong galit na naramdaman ko sa buong buhay ko bilang negosyante. Nakakita na ako ng mga taong manloloko sa negosyo. Nakakita na ako ng mga taong gahaman. Pero ang makita ang sarili kong anak na ginagawa ito sa kanyang sariling ina. Iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Steven, ang aking anak, ang kaisa-isang tagapagmana ng aking bilyon-bilyong ari-arian. Akala ko ay pinalaki ko siyang may dangal. Akala ko ay pinalaki ko siyang may puso. Pero mali ako. Ang pera, ang luho, ang impluwensya ni Amanda at ng kanyang pamilya. Lahat ng iyon ay tuluyan ng lumason sa kanyang pagkatao. Ano ang gagawin natin, Manuel? Tanong ni Luz. Baka bumalik sila. Baka magalit sila kapag nalaman nilang wala ako doon. Ngumiti ako. Isang ngiting malamig. Isang ngiting puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Luz. Hayaan mo silang magsaya ngayong gabi. Hayaan mo silang ubusin ang alak ko. Hayaan mo silang maniwala na nakuha na nila ang gusto nila dahil bukas, sa mismong araw ng Pasko, ibibigay ko sa kanila ang regalong hindi nila malilimutan. Tumayo ako at kinuha ang aking telepono. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ang oras ng paghihiganti. Ang matalino at tahimik na paghihiganti ay magsisimula na. Luz, sabi ko sa kanya, dito ka lang sa suite na ito. Magpahinga ka. Huwag kang sasagot sa kahit anong tawag mula sa kanila. Iwan mo sa akin ang lahat. Pangako, bago matapos ang araw na ito, wala nang kahit sinong mananakit sa iyo. Hinalikan ko siya sa noo. Lumabas ako ng kwarto na may dalang isang misyon. Ang bawat hakbang ko sa lobby ng hotel ay puno ng bigat. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin at alam ko na pagkatapos nito, ang pamilyang Bautista ay hindi na magiging katulad ng dati dahil ang isang amang naging matagumpay sa pagtatayo ng imperyo ay alam din kung paano gibain ang bawat pader ng mga taong nagtangka na sirain ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang asawa, matapos ang gabing ito. Malalaman ni Steven kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang consequences. Malalaman nila kung ano ang mangyayari kapag ang isang mabait na tao ay tuluyan ng naubos ang pasensya. Tahimik ang gabi. Pero sa isip ko, naririnig ko na ang pagguho ng kanilang mga maitim na balak. Bukas ay magkakaroon ng hustisya. Isang masakit na hustisya para sa isang anak na nakalimot kung paano maging tao. Mag-isa ako sa balkonahe ng hotel suite. Madilim ang paligid, tanging ang malalayong ilaw ng mga gusali sa Makati ang nagbibigay ng liwanag. Malamig ang simoy ng hangin. Malamig na parang ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat sa mga sandaling ito. Tumingin ako sa loob ng kwarto. Mahimbing na ang tulog ni Luz Viminda. Pagod na pagod ang kanyang katawan at pagod na pagod ang kanyang puso. Pinanood ko siya
Habang natutulog, doon, sa gitna ng katahimikan, binuo ko ang aking plano. Hindi ito planong bunga ng bugso ng damdamin. Hindi ito galit na sisigaw o magwawala. Ito ay isang planong kalkulado, isang planong may katumpakan. Parang ang paghiwa ng isang siruhano sa operasyon. Malinis, mabilis, at walang puwang para sa pagkakamali. Kinuha ko ang aking telepono, 10:00 na ng gabi. Para sa iba, panahon na ito ng pahinga. Pero para sa akin, ang gabi ay nagsisimula pa lang. Ang unang tawag ko ay para sa aking matagal ng abogado, si Attorney Mendoza. Siya ang nakasama ko sa pagbuo ng aking mga resort sa Palawan sa loob ng 20 taon. Alam niya ang bawat sentimo ng aking yaman. Nang sumagot siya, bakas ang gulat sa kanyang boses. Manuel? Akala ko ba ay nasa Europa ka? Nandito na ako, attorney, maikli kong sagot. At mayroon tayong kailangang tapusin ngayong gabi, isang emergency. Ano iyon? Tanong niya. Gusto kong bawiin ang lahat ng power of attorney na ibinigay ko kay Steven, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Walang pag-aalinlangan. Ngayon din, gusto kong baguhin ang aking huling habilin, ang aking testamento. Iatang mo ang lahat ng aking ari-arian, ang mga hotel, ang mga resort, ang aming mansyon, sa isang trust fund. Ang asawa kong si Luz Biminda ang magiging tanging beneficiary at trustee habang siya ay nabubuhay. At pagkatapos niya, ang lahat ng bilyong-bilyong pisong iyon ay mapupunta sa charity. Narinig ko ang paghinga ng malalim ni Attorney Mendoza. Manuel, sigurado ka ba? Si Steven ang kaisa-isa mong anak? Ibig sabihin ba nito, tinatanggalan mo siya ng mana? Walang matitira para sa kanya, attorney, sagot ko. Dahil sa gabing ito, pinatunayan niya na wala siyang halaga bilang isang anak. Pinatunayan niya na mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa kaligtasan ng kanyang ina. Isulat mo ang dahilan. Conspiracy to defraud, coercion, at betrayal of family trust. Gawin mo ang lahat ng dokumento ngayong gabi. Kahit magkano ang kailangang bayaran, triplehin mo ang rate mo. Bayaran mo ang sinumang dapat gisingin sa City Hall. Basta bago sumikat ang araw, ang mga dokumentong iyan ay opisyal na. Masusunod, Manuel, sagot niya. Alam ni Attorney Mendoza na kapag ganito ang tono ng aking boses, wala nang makakapigil sa akin. Ibinaba ko ang telepono. Isang hakbang na ang tapos. Ang proteksyon sa aking yaman ay nakahanda na. Pero hindi sapat iyon. Kailangan kong protektahan ang aming tahanan. Ang mansyong iyon, napilit nilang inaagaw. Ang ikalawang tawag ko ay para sa isang subok na locksmith at security expert, si Mang Berting. Siya ang gumagawa ng lahat ng vault at lock sa aking mga resort. Mang Berting, sabi ko nang sumagot siya, kailangan kita sa bahay ko sa Forbes Park. Ngayon din, dalhin mo ang pinaka-advanced na digital lock system mo at ang iyong mga tauhan. Pero, Sir Manuel, gabi na po at bisperas na ng Pasko bukas, sagot niya. Mang Berting, babayaran kita ng 50,000 piso bilang bonus. Bukod pa sa bayad sa serbisyo, sabi ko. Pero kailangan mong palitan ang bawat kandado sa mansyon. Ang gate, ang main door, ang bawat silid, at ang security code. Ako lang at si Luz Biminda ang dapat makaalam. Kailangan mong matapos bago mag-alas 6 ng umaga. Naintindihan ko po, sir. Papunta na kami, sagot ni Mang Berting. Ngumiti ako ng bahagya. Isipin niyo, bukas. Paggising ni na Steven at Amanda. Ang mga susi na hawak nila ay magiging piraso na lang ng walang silbing bakal. Ang kapangyarihan nila sa loob ng bahay ko ay mawawala nang hindi nila namamalayan, pero may kulang pa. Ang huling bahagi ng aking plano, ang batas. Ang ikatlong tawag ko ay para kay Major Garcia, isang mataas na opisyal ng pulisya na naging kaibigan ko dahil sa pagtulong ko sa kanilang mga programa sa komunidad. Major, panimula ko. Kailangan ko ng tulong mo. May mga tao sa loob ng bahay ko na walang pahintulot na manatili doon.
Ginagamit nila ang pagkakataon habang wala ako para takutin at pilitin ang asawa ko na pumirma ng mga pekeng dokumento. Mayroon akong ebidensya, video at audio record ng kanilang mga plano. Naging seryoso ang boses ni Major Garcia. Manuel, seryosong paratang iyan. Sino ang mga taong ito? Ang anak ko, si Steven, at ang kanyang mga biyenan. Sabi ko, hindi nanginig ang boses ko. Hindi ako nakaramdam ng panghihinayang. Gusto ko silang paalisin bukas ng umaga. Gusto ko ng opisyal na escort para sa kanila palayo sa aking ari-arian. Manuel, anak mo iyan, sabi ni Major. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito sa harap ng maraming tao sa araw ng Pasko? Major, tumigil na siya sa pagiging anak ko noong pinaiyak niya ang kanyang ina, sagot ko. Noong binalak niyang agawin ang lahat ng pinaghirapan namin, hindi sila panauhin sa bahay ko. Sila ay mga mananakop at ang mga mananakop ay hindi binibigyan ng maayos na pagtrato. Padalhan mo ako ng 2 patrol car bukas ng alas 6 ng umaga. Ako mismo ang haharap sa kanila. Sige Manuel, dahil may ebidensya ka ng coercion at attempted fraud. Nasa panig mo ang batas. Naroon ang mga tauhan ko sa oras na sinabi mo, pangako ni Major. Ibinaba ko ang telepono. Tapos na ang aking mga tawag. 3 tawag, 3 hakbang. Nawawakas sa kasamaan ng mga taong akala ko ay pamilya. Tumingin ako sa orasan. Alas 11:30. Sa loob ng ilang oras, ang katahimikan ng gabi ay mapapalitan ng isang malakas na gising para sa kanila. Bumalik ako sa loob ng kwarto at naupo sa tabi ni Luz. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Gusto kong sabihin sa kanya na ang bukas ay hindi na magiging katulad ng dati, na ang lahat ng takot na naramdaman niya, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Amanda, ay babalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi, minsan. Ang pagmamahal ng isang ama ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat. Pero ngayong gabi, ang pagmamahal ko bilang asawa ay ipapakita ko sa pamamagitan ng pagbawi ng lahat. Ginamit nila ang aking kabaitan laban sa akin. Ginamit nila ang aking pagtitiwala bilang kahinaan. Ang akala nila, si Manuel Bautista, ay isang matandang madaling utuin. Nagkakamali sila. Nagtayo ako ng isang imperyo sa gitna ng dagat at bundok. Nakipagsapalaran ako sa mga taong mas mapanganib kaysa sa kanila. At kung kaya kong magtayo, kaya ko ring gumiba. Hihintayin ko ang pagsikat ng araw. Hihintayin ko ang oras ng paniningil. Ang Paskong ito ay hindi tungkol sa pagbibigayan para sa kanila. Ito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa pag-aani ng kung ano ang iyong itinanim. At para kay Steven, ang itinanim niyang kataksilan ay aanihin niya ngayong umaga bilang isang malamig na realidad. Wala nang urungan, wala nang luha para sa kanila, tanging ang matigas na kamay ng katarungan. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi para matulog, kundi para ihanda ang aking sarili sa huling pagtutuos. Ang gabing ito, ang gabi ng aking pagbabalik, ay ang pinakamahalagang gabi sa buong buhay ko. Mas mahalaga pa kaysa noong nakuha ko ang aking unang ₱1 Dahil ngayong gabi, binabawi ko ang aking dangal. Binabawi ko ang katahimikan ng aking asawa. Bukas, sa harap ng mga pulis, sa harap ng mga bagong kandado, malalaman nila kung sino ang totoong nagmamay-ari ng kapangyarihan sa pamilyang ito. Matulog muna kayo, Steven. Amanda, magsaya muna kayo sa huling sandali. Dahil ang susunod na paggising nyo ay isang bangungot na kayo mismo ang gumawa. Sumikat na ang araw. Ang sikat ng araw sa umaga ng Pasko ay dapat sana ay nagdadala ng pag-asa. Dapat sana ay nagdadala ng kapayapaan. Pero sa umagang ito, ang dala ng liwanag ay ang katotohanang masakit pa sa sugat. Alas 6 na ng umaga, malamig ang simoy ng hangin dito sa Forbes Park. Napakatahimik ng subdivision. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mahinang tunog ng mga sasakyan ng pulis ang naririnig. 2 patrol car, 4 na armadong opisyal, at si Major Garcia. Nakatayo ako sa tapat ng sarili kong gate. Sa tabi ko ay si Attorney Mendoza.
Bitbit ang mga dokumentong magpapabago sa buhay ng lahat ng tao sa loob ng mansyong ito. Tumingin ako sa itaas, doon sa bintana ng master bedroom. Iniisip ko, natutulog pa kaya sila? Nanaginip kaya sila ng mga bilyon-bilyong pisong balak nilang agawin sa akin? Handa ka na ba, Manuel? Tanong ni Major Garcia. Tumango ako. Gawin na natin ito, Major. Tapusin na natin ang palabas na ito. Naglakad kami papunta sa main door. Ang pinto na ako mismo ang pumili ng disenyo. Kumatok ako. Hindi marahan, kundi malakas. Autoritibo. Katok ng isang tunay na may-ari na binabawi ang kanyang pag-aari. Lumipas ang ilang sandali. Narinig ko ang mga yabag sa loob. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Doon ko nakita si Steven, ang aking kaisa-isang anak. Nakasuot pa siya ng kanyang mamahaling seda na pajama. Gulo-gulo ang buhok. Mukhang kagigising lang mula sa isang gabing puno ng alak at tawanan nang makita niya ako. Nang makita niya ang mga pulis sa likod ko, biglang naglaho ang antok sa kanyang mga mata. Namutla siya, tila nakakita ng multo. Tay? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Tay, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay nasa Europa ka. Hindi ako ngumiti. Hindi ako kumibo. Tiningnan ko lang siya ng diretso sa mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay tila 2 piraso ng yelo. Steven, tawag ko sa kanya. Tapos na ang bakasyon mo sa bahay ko. Biglang lumabas si Amanda mula sa kusina. May hawak pang tasa ng kape. Nang makita niya ang sitwasyon, naging matalim ang kanyang tingin. Manuel, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis sa pintuan namin? Nakakaistorbo kayo sa Pasko namin. Namin, sabi niya, Pasko namin. Tila ba sila na talaga ang may-ari ng lahat? Huminga ako ng malalim. Major, pakibasa ang aming pakay, sabi ko. Humakbang si Major Garcia, Steven Bautista, Amanda Bautista. Narito kami para ipatupad ang isang lawful eviction. Ayon sa utos ng tunay na may-ari ng ari-ariang ito, kailangan ninyong lisanin ang lugar na ito sa loob ng 30 minuto. Eviction? Sigaw ni Amanda. Halos mabitawan niya ang kanyang tasa. Hindi niyo kami pwedeng paalisin. Bahay ito ng tatay ni Steven. May karapatan kami rito. Dito na pumasok si Attorney Mendoza. Inilabas niya ang mga dokumento. Ang mga dokumentong may tatak ng korte at selyo ng notaryo. Makinig kayo ng mabuti, sabi ni Attorney. Ang ari-ariang ito ay inilipat na sa isang irrevocable trust fund kagabi. Ang tanging beneficiary at may-ari ay si Ginang Luz Viminda Bautista at ayon sa kanya, wala kayong pahintulot na manatili rito. At ito pa, itinaas ni Attorney ang isa pang papel. Ito ang kopya ng binagong huling habilin ni Gnang. Manuel Bautista, Steven, tinanggalan ka na ng mana, disinherited. Wala kang matatanggap na kahit anong sentimo mula sa mga resort, sa mga hotel o sa kahit anong negosyo ng iyong ama. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na paghinga ni Steven. Tay, hindi mo pwedeng gawin ito, bulong ni Steven. Anak mo ako, kaisa-isang anak mo. Ang isang anak ay hindi nagpaplano na agawin ang bahay ng kanyang ina. Steven, sagot ko. Ang boses ko ay malamig pa sa simoy ng Disyembre. Ang isang anak ay hindi pinaiiyak ang kanyang ina habang nagtatagay ng alak kasama ang mga biyenan niya. Inilabas ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang play. Naririnig sa buong sala ang recording kagabi. Ang boses ni Amanda na sinasabing, ating na ang bahay na ito. Ang boses ng tatay ni Amanda na tinatawag akong matandang tapos na ang panahon. At ang boses ni Steven. Ang boses ng anak ko na sumasang-ayon sa kanilang masamang balak. Nang marinig nila iyon, nawala ang tapang ni Amanda. Napaupo siya sa sofa. Ang tatay at nanay ni Amanda ay lumabas na rin mula sa silid, mukhang natataranta. Manuel, mag-usap tayo, sabi ng biyenan ni Steven. Masyado kang nagiging marahas, pamilya tayo. Pamilya? Tanong ko. Ulit-ulit kong sinabi sa isip ko ang salitang iyon. Pamilya, pamilya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nanloloko. Kayo ay mga dayuhan sa bahay ko. At ang mga dayuhan ay pinalalayas kapag naging bastos. Tumingin ako sa orasan. Mayroon na lang kayong 25 minuto.
Kunin niyo ang mga personal niyang gamit. Damit lang. Wala kayong kukunin na kahit anong kagamitan sa bahay na ito. Kahit isang platito, kahit isang kutsara. Huwag niyong susubukang ilabas. Dahil kapag ginawa niyo iyon, ipapakulong ko kayo sa salang pagnanakaw. Nagsimulang mag-iyakan ang kambal na anak ni Steven mula sa itaas. Narinig nila ang kaguluhan. Pero kahit na narinig ko ang boses ng aking mga apo, hindi lumambot ang puso ko dahil alam ko kung hahayaan ko silang lumaki sa poder ng mga magulang na tulad nina Steven at Amanda, magiging katulad din sila ng mga ito. Tay, parang awa mo na, sabi ni Steven. Lumuhod siya sa harap ko. Pasko ngayon, saan kami pupunta? Doon kayo pumunta sa BGC, sabi ko. Doon sa kondo na binabayaran ko buwan-buwan. Oh, sandali. Nakalimutan ko palang sabihin. Itinigil ko na rin ang pagbabayad ng upa niyo roon kagabi. Putol na ang sustento niyo. Simula ngayong araw, kailangan niyo nang tumayo sa sarili ninyong mga paa. Hayop ka, sigaw ni Amanda sa akin. Ang kanyang magandang mukha ay naging mukha ng isang halimaw dahil sa galit. Pagsisisihan mo ito, matanda ka, idedemanda kita. Sige Amanda, hamon ko. Idemanda mo ako. Gamitin mo ang perang wala ka para bayaran ang mga abogado mo habang ako. Gagamitin ko ang bilyon-bilyong piso ko para siguraduhin na mabulok kayo sa korte. Huwag niyo akong susubukan. Dahil alam niyo kung gaano ako kalupit kapag negosyo ang pinag-uusapan. At sa umagang ito, ang pamilyang ito ay naging isang negosyong kailangan ko nang i-terminate. Nagsimula na silang mag-impake. Nagmamadali. Puno ng galit at kahihiyan. Nakita ko silang naglalabas ng mga maleta. Ang mga biyenan ni Steven ay hindi makatingin sa akin. Ang kanilang kayabangan kagabi ay naglaho na parang bula. Tumayo lang ako doon sa gitna ng sala. Pinanood ko silang lumabas. Isa-isa. Si Steven. Bit-bit ang mga bata. Si Amanda. Hila-hila ang kanyang mga mamahaling bag. Nang makarating sila sa pinto. Tumigil si Steven. Tumingin siya sa akin. Tay, ganito na lang ba talaga? Ganito talaga ang nangyayari kapag kinalimutan mo ang utang na loob. Steven, sagot ko. Huwag na huwag kang babalik dito. Huwag na huwag mong tatawagan ang nanay mo. Dahil kapag nalaman kong inistorbo niyo siya, hinding-hindi niyo magugustuhan ang susunod kong gagawin. Lumabas sila ng gate. Sumakay sa kanilang mga sasakyan habang pinapanood ng mga tauhan ni Major Garcia. Ang katahimikan ng Forbes Park ay nabasag ng tunog ng kanilang pag-alis nang mawala na ang kanilang mga sasakyan. Huminga ako ng malalim, parang may mabigat na dalahin na nawala sa aking dibdib. Pero kasabay niyon ay ang isang malalim na lungkot. Pumasok si Mang Berting, ang locksmith. Sir Manuel, tapos na po. Lahat ng kandado ay napalitan na. Ang bagong security code ay nakahanda na para sa inyo. Salamat, Mang Berting, sabi ko. Inabot ko sa kanya ang tseke na may bonus. Pumunta ako sa balkonahe, doon sa lugar kung saan umiyak ang asawa ko kagabi. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay mataas na. Ang Pasko ay narito na. Wala kaming handa sa lamesa. Wala kaming bisita. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bahay na ito ay malinis. Wala ng mga buwitre. Wala ng mga plastik. Tinawagan ko si Luz sa hotel. Luz, tapos na. Wala na sila. Pwede ka nang umuwi sa sarili nating tahanan. Narinig ko ang kanyang paghikbi sa kabilang linya. Hindi hikbi ng sakit, kundi hikbi ng pasasalamat. Ang Paskong ito ay hindi naging masaya sa tradisyonal na paraan. Walang party, walang katuwaan. Pero ito ang naging pinakamahalagang Pasko para sa akin. Dahil sa umagang ito, itinuro ko sa aking anak ang pinakamahalagang leksyon na hindi niya natutunan sa eskwelahan. Na ang paggalang sa magulang ay hindi nabibili ng pera. At ang kataksilan ay may kabayaran na mas mahal pa sa anumang mansyon. Naglakad ako papunta sa Christmas tree. Pinatay ko ang mga ilaw nito. Tapos na ang selebrasyon ng mga manloloko. Ngayon, magsisimula na ang totoong kapayapaan sa aming tahanan. Isang malungkot na Pasko. Pero isang malinis na simula. Para sa aming dalawa ni Luz Biminda. Para sa aming natitirang mga taon. Hustisya, katotohanan, paggalang. Iyan ang mga regalong ibinigay ko sa aking sarili ngayong umaga.
At para kay Steven, ang regalong ibinigay ko sa kanya ay ang kalayaan. Kalayaan na maging isang tunay na lalaki nang walang tulong ng aking pera. Sana, balang araw, maunawaan niya kung bakit ko ito ginawa. Pero kung hindi man, okay lang. Dahil ang mahalaga, ligtas na ang asawa ko at ang aking imperyo ay hindi na kailanman mapupunta sa mga kamay na hindi marunong magpahalaga sa paghihirap. Lumipas ang mga araw na tila ba bumagal ang ikot ng mundo dito sa loob ng aming lumang bahay. Sa bawat patak ng oras, nararamdaman ko ang bigat ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng mga alaala ng isang masakit na desisyon. Alam nyo, sa edad kong ito, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng hirap, ngunit wala palang masasakit pa sa pagpili na talikuran ang sarili mong dugo at laman para sa kanyang sariling ikabubuti. Tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan ni Steven sa aming yaman. Nilagdaan ko ang mga huling dokumento sa harap ng aking abogado sa isang pirma na wala ang lahat ng karapatan niya sa minana nating mga lupain, sa mga negosyong pinaghirapan ko ng ilang dekada, at sa milyon-milyong pisong sana ay magsisiguro ng kanyang kinabukasan. Ang lahat ng iyon ay wala na. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit. Ginawa ko ito dahil kailangan niyang maramdaman ang bigat ng lupa sa kanyang mga paa. Kailangan niyang malaman na ang buhay ay hindi isang laro na laging may sasalo sa iyo kapag ikaw ay nadapa. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking paboritong silya sa beranda, uminom ako ng mainit na kape. Pinagmamasdan ko ang mga dahon ng mangga na dahan-dahang nahuhulog sa lupa. Doon ko siya nakita. Si Elena, ang dati kong mena-in-law, ang babaeng minsang naging bahagi ng aming pamilya bago sila naghiwalay ni Steven. Pagod ang kanyang mga mata. Wala na ang kislap at gilas na dati niyang taglay noong sila pa ay namumuhay sa karangyaan. Lumapit siya sa akin, nagmano ng may paggalang at naupo sa aking tapat. Sa kanyang boses, naramdaman ko ang pagsisisi. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Sinabi niya na pagkatapos ng kanilang hiwalayan, tuluyan nang nawala sa landas si Steven. Wala na itong trabaho, wala na itong perang pambayad sa upa ng isang disenteng apartment. Ang anak ko, ang aking Steven, ay nakatira na lamang ngayon sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa isang sulok ng Maynila, isang lugar na malayong-layo sa marangyang buhay na kinalakihan niya, sabi ni Elena. Madalas daw ay wala ring makain si Steven. Minsan umaasa na lang sa tulong ng mga kaibigang hindi pa siya tinatalikuran. Ngunit ilan na lang ba ang natitira kapag wala ka nang maibibigay? Kakaunti, halos wala. Habang nakikinig ako, parang may sumasaksak sa aking puso. Bilang ama, gusto kong tumayo agad, sumakay sa sasakyan, at hanapin siya. Gusto ko siyang yakapin at sabihin, "Anak, umuwi ka na. Narito si Papa. Hindi kita pababayaan." Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim, dahan-dahan, hanggang sa kumalma ang aking dibdib. Tumingin ako kay Elena at tinanong ko siya kung bakit siya narito. Sinabi niya na naaawa siya kay Steven. Nakiusap siya sa akin. "Tay," ang tawag niya sa akin, "baka naman po pwedeng bigyan niyo siya kahit kaunti lang, kahit pambayad lang ng utang niya o pambili ng gamot. Sobrang hirap na po ang dinaranas niya." Tiningnan ko si Elena ng diretso sa mga mata. Ramdam ko ang kanyang katapatan, pero kailangan kong maging matatag. Sinabi ko sa kanya na hindi. Hindi ko siya bibigyan ng kahit isang sentimo, kahit 500 piso o 1,000 piso, wala siyang matatanggap mula sa akin. Maaaring isipin ng iba na ako ay isang masamang ama. Maaaring sabihin ng mga kapitbahay na wala akong puso. Ngunit ang hindi nila naiintindihan ay ito. Ang pagbibigay ng pera sa kanya ngayon ay hindi pagtulong. Iyon ay paglalason. Kung bibigyan ko siya ng madaling paraan para makatakas sa hirap, kailanman ay hindi siya matututo, mananatili siyang mahina, mananatili siyang palaasa. Ipinaliwanag ko kay Elena ang aking prinsipyo. Ang tinatawag nating tough love, pagmamahal na may paninindigan, pagmamahal na handang manakit pansamantala para sa ikabubuti ng pangmatagalan. "Elena," ang sabi ko sa kanya, "hayaan mo siyang madapa. Hayaan mo siyang maramdaman ang hapdi ng gutom. Hayaan mo siyang mapagod sa paghahanap ng paraan
kung paano mabubuhay sa susunod na araw. Dahil sa gitna ng hirap na iyon, doon lamang niya matatagpuan ang kanyang tunay na sarili. Doon lamang niya mauunawaan ang halaga ng bawat pawis na ipinuhunan ko sa aming pamilya. Ang bawat piso na nilustay niya ay may katumbas na sakripisyo. Ngayong wala na siyang matakbuhan, kailangan niyang harapin ang salamin at tanungin ang kanyang sarili. Sino ba talaga ako kapag wala na ang yaman ng aking ama? Umalis si Elena, naluhaan. Alam ko, masama ang loob niya sa akin. Siguro ay iniisip niya na naging bato na ang aking puso dahil sa dami ng taon na lumipas. Pero ang totoo, pagkaalis niya, pumasok ako sa aking kwarto at doon ako umiyak. Umiyak ako ng tahimik para hindi marinig ng mga kasambahay. Ang hirap. Ang hirap maging matigas kapag ang pinag-uusapan ay ang sarili mong anak. Bawat gabi, bago ako matulog, ipinagdarasal ko siya sa Panginoon. Hinihiling ko na sana ay huwag siyang pabayaan, pero sana rin ay huwag siyang bigyan ng madaling lusot. Sana ay gabayan siya ng Diyos na makatayo sa sarili niyang mga paa. Minsan, ang pinakamalaking patunay ng pag-ibig ay hindi ang pagbibigay ng lahat ng gusto ng isang tao. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay ang pagtikom ng iyong palad para pilitin silang gumamit ng sarili nilang mga kamay. Ito ang aking mapait na aral. Isang aral na binayaran ko ng labis na kalungkutan. Ngunit alam ko sa aking kalooban, ito ang tanging paraan para maisalba ang kaluluwa ng aking anak. Kahit magmukha akong masama sa mata ng mundo, basta't sa huli ay maging isang ganap na lalaki ang aking Steven, tatanggapin ko ang lahat ng sakit. Ang buhay ay parang pagtatanim. Minsan, kailangang putulin ang mga tuyong sanga para muling sumibol ang mas malakas at mas masiglang puno. Masakit ang bawat tabas, masakit ang bawat sugat, pero ito ang kailangan para sa muling pagkabuhay. Ngayon, naghihintay na lamang ako. Naghihintay sa araw na kakatok siya sa aking pinto. Hindi para humingi ng pera, kundi para sabihing, "Papa, natuto na ako. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang manatiling bata habang buhay." Hanggang sa araw na iyon, mananatili akong matatag. Mananatili akong ama na nagmamahal sa gitna ng katahimikan at distansya dahil ang tough love ay hindi nangangahulugang walang pagmamahal. Ito ay nangangahulugang ang pagmamahal mo ay sapat na malakas para tiisin ang kanilang paghihirap hanggang sa sila ay maging matapang na harapin ang bukas. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula nang huli kong makita ang aking anak na si Steven sa loob ng mahabang panahong iyon. Pinigilan ko ang aking sarili. Pinigilan ko ang aking mga kamay na abutin ang telepono. Pinigilan ko ang aking mga paa na pumunta sa kanyang tinitirhan. Alam nyo, mga kasama, ang pagtitiis ay isa palang uri ng pagdarasal. Sa bawat araw na lumilipas, ang tanging hiling ko lang sa Panginoon ay huwag siyang pabayaan. Balita ko, nagtatrabaho siya ngayon sa isang maliit na opisina ng konstruksyon. Hindi malaki ang sahod, hindi rin marangya ang buhay. Minsan, nababalitaan ko na naglalakad lang siya pauwi para makatipid sa pamasahe. Masakit. Napakasakit isipin na ang anak mong kinalakihan ng sarap ng buhay, ngayon ay nagbibilang ng barya para sa kanyang hapunan. Pero hinayaan ko siya. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng bawat piso. Kailangan niyang malaman na ang tunay na lalaki ay nabubuhay sa sarili niyang pawis, hindi sa pitaka ng kanyang magulang. Ngunit, dumating ang isang araw na tinanong ko ang aking sarili, nagbago na nga ba talaga siya? O baka naman nagtitiis lang siya dahil wala siyang ibang pagpipilian? Dito ko naisipang gawin ang isang bagay na maaaring magpabago sa aming buhay habang buhay. Isang huling pagsubok. Gumamit ako ng isang shell company. Isang kumpanyang hindi nakapangalan sa akin, pero ako ang may-ari sa likod ng mga dokumento. Inutusan ko ang aking pinagkakatiwalaang tauhan na lapitan si Steven. Ang alok, isang malaking proyekto. Isang disenyo para sa isang bagong gusali na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kontrata ay napakaganda. 5 milyong piso. 5 milyong piso ang kabayaran kung tatanggapin niya ang trabaho. Para sa isang taong hirap sa buhay, ang perang iyon ay parang langit na bumaba sa lupa. Sapat na iyon para makabili siya ng sariling bahay, makabili ng kotse, at makabalik sa buhay na nakasanayan niya. Pero, may isang kondisyon.
isang maliit na kondisyon na nakatago sa dulo ng kontrata. Sinadya kong ipalagay sa kasunduan na kailangang gumamit si Steven ng mga materyales na hindi pasado sa pamantayan. Sa madaling salita, kailangan niyang mandaya sa disenyo para makatipid ang kumpanya. Kailangan niyang palitan ang matitibay na bakal ng mga manipis at mumurahin. Kailangan niyang manipulahin ang mga sukat para lumabas na malaki ang gastos kahit na hindi naman ito ang pain. Isang bitag na gawa sa ginto. Kung kukunin niya ang pera, mapapatunayan ko na ang aking anak ay wala pa ring prinsipyo, na hanggang ngayon, ang pera pa rin ang kanyang Diyos. Hinimlay ko ang aking ulo sa aking upuan habang naghihintay ng balita. Hindi ako makatulog. Ang puso ko ay parang isang tambol na mabilis ang tibay, kaba, takot, pag-asa. Lahat ng iyon ay naghahalo sa aking dibdib. Sabi ko sa aking sarili, Steven, anak, huwag mo akong bibiguin. Huwag mong ipagpalit ang iyong dangal sa 5 milyong piso. Lumipas ang 3 araw. Sa wakas, tumawag ang aking tauhan. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari sa kanilang pagpupulong. Naupo raw si Steven sa harap ng mesa. Binasa niya ang kontrata ng dahan-dahan, paulit-ulit, mula sa unang pahina hanggang sa huli. Pagkatapos, tumigil daw ang aking anak nang makarating siya sa bahaging nagsasaad ng pandaraya. Ayon sa aking tauhan, tumahimik si Steven ng matagal. Tinitigan niya ang tseke na nakapatong sa mesa. Isang tsekeng may 6 na zero. Ang perang iyon ang magliligtas sa kanya mula sa kahirapan. Ang perang iyon ang magtatapos sa kanyang paghihirap sa loob ng 2 taon. Ngunit, alam niyo ba ang ginawa niya? Dahan-dahan niyang isinara ang folder ng kontrata. Tumingin siya ng diretso sa aking tauhan. Ang kanyang boses daw ay mahinahon pero puno ng paninindigan. Sabi ni Steven, Sir, kailangan ko ang pera. Maraming salamat sa oportunidad na ito, pero hindi ko kayang pirmahan ang kontratang ito, ang aking pangalan. Ang aking dangal ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Kung kailangan kong maglakad sa ulan at magtiis sa gutom, gagawin ko. Pero hinding-hindi ako magdidisenyo ng isang gusaling alam kong maaaring gumuho at pumatay ng tao dahil sa katitipiran. Muli niyang inulit ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Dangal, dangal bago ang pera. Ikinuwento rin ng aking tauhan na sinabi ni Steven na natutunan niya sa kanyang ama na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang humarap sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Nang marinig ko iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumulo ang aking mga luha, luha ng kagalakan, luha ng pagmamalaki. Doon ko napatunayan. Ang aking anak ay hindi na ang dating Steven na kilala ko. Ang batang pasaway na akala ay nabibili ng pera ang lahat ay wala na. Ang nakaharap ng aking tauhan ay isang tunay na lalaki, isang taong may prinsipyo, isang taong marunong tumayo sa sarili niyang mga paa kahit na ang ibig sabihin nito ay ang patuloy na paghihirap, napakahirap ng ginawa niya. Isipin niyo, 5 milyong piso. Sa panahon ngayon, sino ang tatanggi sa ganoong kalaking halaga? Pero pinili ni Steven ang tama. Pinili niya ang matuwid na landas. Ang huling pagsubok na ito ang nagbigay sa akin ng sagot na matagal ko nang hinahanap. Ang 2 taon na pagtitiis namin ay hindi nasayang. Ang bawat gabi na umiyak ako dahil sa awa sa kanya ay may katumbas na tagumpay ngayon. Sa puntong iyon, alam ko na. Tapos na ang panahon ng pagpaparusa. Tapos na ang panahon ng paglayo. Ang aking anak ay handa na. Handa na siyang humawak ng mas malaking responsibilidad. Hindi dahil siya ang aking anak, kundi dahil napatunayan niyang karapat-dapat siya. Karapat-dapat. Isang salita na may malalim na kahulugan. Minsan sa buhay, kailangan nating dumaan sa apoy para maging purong ginto. Si Steven, dumaan siya sa pinakamainit na apoy ng buhay. At lumabas siyang mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, mas mabuting tao. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa litrato ng aking asawa na nasa ibabaw ng aking mesa. Ngumiti ako. Sabi ko sa kanya, Mahal, nagtagumpay tayo. Ang anak natin ay isa ng tunay na lalaki. Ang sarap sa pakiramdam na malaman na ang mga aral na itinanim ko sa kanyang puso,
Kahit gaano pa katagal bago sumibol, ay sa wakas ay nagbunga rin. Ang pagsubok na ito ay hindi lang para kay Steven. Para rin ito sa akin. Para malaman ko kung tama ba ang ginawa ko. At ngayon, sa gitna ng katahimikan ng aking silid, ramdam ko ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Ang kapayapaan na dulot ng isang anak na marunong rumespeto sa kanyang sarili. Mga kasama, huwag tayong matakot na disiplinahin ang ating mga anak. Huwag tayong matakot na hayaan silang mahirapan. Dahil sa huli, ang hirap na iyon ang huhubog sa kanila para maging mga taong maaari nating ipagmalaki. Ang 5 milyong piso ay mawawala rin. Pero ang paninindigan ni Steven, ang kanyang integridad, iyan ay isang kayamanan na dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Iyan ang tunay na pamana na maibibigay ko sa kanya. Hindi ang pera, kundi ang karakter. Sa wakas, maaari ko nang buksan muli ang aking mga bisig. Handa na ang aking puso, handa na ang aming tahanan, dahil ang aking anak ay tunay nang nagbalik. Hindi bilang isang nanghihingi, kundi bilang isang taong may sapat na lakas para bumuo ng sarili niyang mundo. May mga hapon na tila tumitigil ang ikot ng mundo. Iyong tipong kahit ang ihip ng hangin ay tila naghihintay din sa isang mahalagang pangyayari. Nakaupo ako sa aking lumang tumba-tumba sa beranda, ang paborito kong pwesto kung saan natatanaw ko ang gate ng aming bakuran. Hawak ko ang aking rosaryo, pero ang aking isip ay lumilipad sa malayo. 2 taon, 730 araw na ang lumipas mula nang huli kong marinig ang boses ng aking anak. 2 taon na ang tanging balita ko sa kanya ay galing sa ibang tao. At sa hapong ito, alam ko, darating siya. Nagpadala siya ng mensahe na gusto niyang makipag-usap. Hindi bilang isang anak na humihingi ng pabor, kundi bilang isang taong nahanap na ang kanyang sarili sa gitna ng hirap. Narinig ko ang mahinang tunog ng gate. Dahan-dahan itong bumukas. Isang lalaki ang pumasok. Sa malayo, tila hindi ko siya kilala. Ang lalaking naglalakad patungo sa akin ay hindi na ang Steven na huling nakita ko. Ang dating Steven ay laging nakasuot ng plansadong polo, mamahaling relo, at laging mayabang ang bawat hakbang. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, iba na siya. Suot niya ay isang simpleng t-shirt na medyo kupas na ang kulay. Ang kanyang maong ay halatang luma na. Ang kanyang balat ay naging sunog na sa araw. Kitang-kita ang mga marka ng pagtatrabaho sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa Maynila, ngunit ang pinakanapansin ko ay ang kanyang mga mata. Wala na ang puot, wala na ang yabang. Ang naroon ay isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakaranas lang ng tunay na pagsubok ang nagkakaroon. Huminto siya sa paanan ng mga hagdan. Tumingala siya sa akin. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit. Yumuko siya at kinuha ang aking kamay. Ipinatong niya ang aking likod palad sa kanyang noo. Ang tradisyon nating mga Pilipino, ang pagmamano. Sa simpleng galaw na iyon, tila gumuho ang pader na itinayo ko sa loob ng 2 taon. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Magaspang na ito, maraming kalyo. Isang kamay na marunong nang humawak ng pala at martilyo, hindi lang ng baso ng mamahaling alak. "Tay!" ang tanging nasabi niya. Ang boses niya ay gumaralgal. "Tay, narito po ako para humingi ng tawad." Nanatili akong tahimik, hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto kong damhin ang sandaling ito. Pinaupo ko siya sa upuan sa aking tapat. Nagtimpla ako ng kape. Ang simpleng barako na dati ay ayaw niyang inumin dahil mas gusto niya ang mga sosyal na kape sa mall. Pero ngayon, kinuha niya ang baso ng may pasasalamat. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay sa nakalipas na 2 taon. Hindi siya humingi ng awa. Ikinuwento niya kung paano siya natutong mag-budget ng kanyang maliit na sahod, kung paano siya kumain ng sardinas at kangkong sa loob ng 1 linggo dahil kailangan niyang bayaran ang kanyang upa sa kwarto. Sinabi niya na noong una galit na galit siya sa akin. Akala daw niya ay hindi ko na siya mahal. Pero habang lumilipas ang mga buwan, naunawaan niya ang lahat. Sabi niya sa akin, "Tay, kung hindi niyo po ako tinapon sa labas, baka hanggang ngayon ay isa pa rin akong basura."
Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa laman ng pitaka, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Napangiti ako ng bahagya sa loob ko. Pero kailangan ko pa ring maging matatag. Bilang ama, ang tungkulin ko ay hindi pa tapos. Ang pagpapatawad ay libre, pero ang pagtitiwala ay kailangang pagtrabahuhan. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Sinabi ko sa kanya na pinatatawad ko na siya, matagal na. Sinabi ko na ang pintuan ng aming pamilya ay muling nakabukas para sa kanya. Pwede na siyang sumama sa aming mga salo-salo sa linggo. Pwede na niyang makasama ang kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Ngunit, nilinaw ko ang aking mga kondisyon. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabi ko ng malinaw, Steven, anak, tanggap ka na namin ulit. Pero huwag mong iisipin na babalik ka sa dati mong buhay. Ang iyong mga utang sa labas, ikaw ang magbabayad niyan. Ang iyong tinitirhan, mananatili ka roon hanggat hindi mo kayang bumili ng sarili mong bahay mula sa sarili mong ipon. Inulit ko sa kanya ang pinakamahalagang bahagi, walang perang lalabas sa aking bulsa, ni isang sentimo, ni isang piso. Ang aking yaman ay mananatiling nakakandado. Sinabi ko sa kanya na ang pagbabalik niya sa pamilya ay tungkol sa pagmamahalan, hindi tungkol sa mamanahin. Kung gusto niyang kumain kasama namin, malugod siyang tinatanggap. Pero pagkatapos ng hapunan, babalik siya sa kanyang payak na pamumuhay. Babalik siya sa trabaho bukas ng umaga para kumita ng pambili ng kanyang sariling bigas. Tumango si Steven. Walang pag-aalinlangan, walang reklamo. Sabi niya, Opo, Tay. Hindi ko po kailangan ang pera niyo. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataon na maging anak niyo ulit. Gusto ko pong patunayan sa inyo na kaya ko, na ang pangalang ibinigay niyo sa akin ay hindi ko na muling dudungisan. Sa sandaling iyon, parang may mabigat na batong nawala sa aking dibdib. Nakita ko sa kanya ang isang estranghero na may pamilyar na mukha. Isang estranghero dahil hindi ko na nakikita ang lumang Steven na puno ng bisyo pero pamilyar dahil sa wakas. Nakita ko sa kanya ang sarili ko noong ako ay nagsisimula pa lamang. Matigas ang loob, may dangal, handang lumaban sa agos ng buhay. Ang aming pag-uusap ay tumagal hanggang sa lumubog ang araw. Wala kaming pinag-usapang malalalim na teorya o komplikadong mga bagay. Nag-usap lang kami tungkol sa buhay, tungkol sa mga pagkakamali at sa mga aral na natutunan sa gitna ng hirap. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang adobo. Pinanood ko siyang kumain. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang iyong anak na kumakain ng may tunay na gana, hindi dahil masarap ang pagkain, kundi dahil alam niyang pinaghirapan niya ang bawat subo ng buhay na tinatahak niya ngayon. Bago siya umalis ng gabing iyon, muli siyang nagmano. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko ng dahil sa hiya. Nakatayo na siya ng tuwid. Isang lalaking handang harapin ang mundo kahit gaano pa ito kahirap. Nang mawala na siya sa aking paningin, bumalik ako sa aking tumba-tumba. Tiningnan ko ang langit na puno ng bituin. Napagtanto ko na ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi ang kaginhawaan. Ang pinakamagandang regalo ay ang pagpapakita sa kanila ng kanilang sariling lakas. Ang 2 taon na pagkakalayo ay naging tulay pala para sa isang mas matibay na ugnayan. Isang ugnayan na hindi nakabase sa pera, kundi sa respeto, isang ugnayan na hindi nakabase sa pangangailangan, kundi sa tunay na pagmamahal. Dito ko napatunayan na ang tough love, ang mahigpit na pagmamahal, ay ang pinakamataas na uri ng pagkalinga. Masakit sa simula, mahirap dalhin sa gitna, pero sa dulo, ang bunga nito ay isang buhay na hindi na kailanman matitibag ng kahit anong bagyo. Matutulog ako ngayong gabi na may ngiti sa aking mga labi. Ang aking anak ay nagbalik na, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang inspirasyon. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas na maging matigas para sa ikalalambot ng puso ng aking anak. Sa wakas, ang aming pamilya ay buo na muli, hindi sa yaman, kundi sa dangal. At iyon ang tunay na tagumpay na dadalhin ko hanggang sa aking huling hininga. 5 taon. 5 mahabang taon na ang mabilis na lumipas mula ng gabing magharap kaming muli ni Steven. Ngayong hapon, habang pinagmamasdan ko ang aming bakuran, nararamdaman ko ang isang uri ng katahimikan na matagal kong hinangad.
Hindi ito ang katahimikan ng pag-iisa. Ito ay ang katahimikan ng isang pusong payapa. Nagtitipo ng buong pamilya Bautista ngayon. Naririnig ko ang tawanan ng aking mga apo sa labas. Naamoy ko ang masarap na luto ng aking mga anak sa kusina. At doon, sa gitna ng hapagkainan, nakita ko si Steven. Iba na ang aking anak. Ang kanyang mga kilos ay puno na ng paggalang at kapanatagan. Wala na ang dating mabilis uminit na ulo. Wala na ang pagiging gastador. Ngayon, siya ay isang matagumpay na manager sa isang kumpanya na binuo niya sa pamamagitan ng sariling sikap. Ang kanyang bawat sentimo, ang bawat piso na pambili niya ng gatas para sa kanyang anak ay galing sa sarili niyang pawis. Habang nakatingin ako sa kanya, napagtanto ko ang isang malalim na katotohanan. Noong inalis ko sa kanya ang lahat ng kanyang yaman, noong hinayaan ko siyang maghirap, akala ng iba ay pinarurusahan ko siya, pero ang totoo, doon ko siya iniligtas. Iniligtas ko ang kanyang kaluluwa. Kung hindi ko ginawa iyon, baka hanggang ngayon ay alipin pa rin siya ng pera. Baka hanggang ngayon ay wala siyang ibang kilalang halaga kundi ang presyo ng mga bagay. Pero dahil hinubaran ko siya ng karangyaan, natutunan niyang hanapin ang tunay na ginto sa loob ng kanyang sarili. Ang paggawa, ang katapatan, ang dangal, iyan ang mga bagay na hindi nakukuha sa mana. Iyan ang mga bagay na kailangang paghirapan. Minsan, ang pagmamahal ay kailangang maging matigas. Kailangang maging matatag. Bilang mga magulang, madalas ay gusto nating ibigay ang lahat sa ating mga anak. Gusto nating ilayo sila sa hirap, pero ang hirap pala ang siyang guro na magtuturo sa kanila kung paano mabuhay ng may saysay. Lumapit sa akin si Steven kanina. Hawak niya ang isang maliit na sobre. Iniabot niya ito sa akin nang may ngiti. Sabi niya, "Tay, ito na po ang huling bayad ko sa utang ko sa inyo noon. Maraming salamat po." Tiningnan ko ang sobre. Hindi ito tungkol sa halaga ng pera. Ito ay tungkol sa kanyang paninindigan. Tinanggihan ko ang pera at sinabi ko sa kanya na itabi na lang iyon para sa kinabukasan ng aking mga apo. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning ng isang taong alam ang kanyang halaga. Mga kasama, sa edad nating ito, iniisip natin kung ano ang maiiwan nating pamana. Akala natin ito ay ang ating mga lupa, ang ating mga bahay o ang ating pera sa bangko. Pero nagkamali tayo. Ang tunay na pamana ay ang karakter ng ating mga anak. Ang tunay na yaman ay ang makita silang marunong tumayo sa sariling paa, marunong rumespeto sa kapwa at may takot sa Diyos. Iyan ang hindi mananakaw ng kahit sino. Iyan ang hindi mauubos ng kahit anong krisis. Ang pamilya Bautista ay hindi nakilala dahil sa aming pera. Kilala na kami ngayon dahil sa aming prinsipyo. At para sa akin, iyon ang pinakamalaking tagumpay na maaari kong ipagmalaki bago ako humarap sa may likha. Ang pagmamahal na may disiplina, ang pagkalingang may kasamang aral, iyan ang aking naging sandata. Masaya ako, masayang-masaya ako, dahil ang aking anak ay hindi lang basta nagbago. Siya ay muling nabuhay bilang isang bagong tao. At sa bawat hapunan na magkakasama kami, alam kong ang bawat pagkaing nakahain ay mas masarap. Dahil ito ay pinagsaluhan naming lahat ng may tunay na respeto at pagmamahalan. Tapos na ang bagyo. Narito na ang bahaghari. At sa dulo ng lahat, ang pag-ibig pa rin ang nanalo. Ang pag-ibig na marunong magbitiw para sa huli ay mas lalong maging buo.